magandang morning sa inyong lahat. Oras natin pangga 8:30 na in the morning. Ganon. Hello. Ganon. Meron kang tinatanong sa akin kanina eh. Anong requirements? Mamaya natin mag-usapan Yan na after yun. ito. Ang tanong kasi namin, paano mo malalaman kapag na-approve ka na dun sa iba? Iba po. Diba? Mali. Sila mali. Sila to side natin muna sila center. Ang dami problema. Oo. Sige. Hindi, charot lang. Joke lang. Welcome po to Lihim ng Liham. Mahal ko, pangga ko, baby ko. At syempre naman, open na open po ang ating social media accounts partner. On Facebook, nandyan po kami. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Energy FM 1067. At sa atin sa TikTok, Energy FM 106.7. At eto na, sa ating text line partner. Bigyan na rin natin. Sige. 0945-367-8792. Perfect! Yan. Napakagaling mo dyan. Diba? Kabisado mo na yung number natin. Totoo yan. Pero ito na nga, hindi meron ka naman talagang tanong kanina, partner. Ano ba? Bakit ganon, sabi mo? Ang tanong ko agad, mag-asawa na ba sila? Yan! Pero reaction ko muna, ako yung naluluha. Naluluha ka, nalulungkot. Nalulungkot. Oo. I'm so sad. Ganyan ka kapag sad ka. Goodness. Pangit. Oo, bakit ka naluluha? Pilit na iyak na. Kaya nga. Pinalabas yung luha. Hindi, nakakaano lang, no? Kasi nga, sa ganitong sitwasyon, si letter sender kasi medyo, nakikita ko naman yung gusto niya mangyari sa relasyon nila, no? Na gusto niya nang maging maayos na, at nag-iipon for the future. True. Tapos itong lalaki, no, parang ano mo yun, gastos dito, gastos doon. Doon pa lang medyo medyo tagalid na kagad eh. Yung nakikita mo na parang parang ako lang ba yung may plano sa relasyon na to, na ako lang ba dapat mag-ipon? Ano nakikita ko sa magiging future husband ko na ganyan lang pala? Na parang puro luho, di ba? Gastos dito, gastos doon. At isa pa yung nakikita ko rin dito, partner. Kaya kung bakit hindi niya naiisip yun ng lalaki, kasi parang may mga obligasyon pa siya. Pinapahiram niya, nanghiram sa kanya, umaasa yung mga kamag-anak niya. Yung pamilya mismo. Kamag-anak minsan daw. Ano ba siya, ATM? Yeah. Loko rin. May ganun eh. Alam mo, ang nakikita ko dito, partner, ang pinaka-problema dito is that yung dependence ng pamilya sa kanya, financially. Tapos itong isa naman, parang gusto niya na mag-save up for the future. Hindi sila pantay ng level ng sitwasyon sa life. Hindi pala pag-uusapan yan. Di ba dapat pinag-uusapan nila yan? Diba? Yung isa sobrang preparing na for the future. Yung isa naman living the life one day at a time. No, nandun, hindi sila magkapareho ng page. Yun partner. At mahirap yan hindi nagkakasalubong. Kaso, napakaswerte sana ng lalaki dito sa babae, sa letter sender natin, na, di ba, pipirang ganyan babae na ang mindset ay mag-ipon. Diba? Uy, totoo. Karamihan kilala kong babae, gastadora. Oo. May mga pa-order pa. Ang dami mga parcel dito. Diba? May mga ganyan. Oo, totoo. Pero alam mo, yun nga yung isa gusto gusto na mag-ipon, yung isa hindi pa ready kasi nga meron pa siya mga tinutulungan. So, mahirap yung hindi kayo nagkakasundo sa kung nasa ang page na ba kayo dapat. So, dapat feeling ko, tanungin mo siya. Hanggang, ano bang plano mo? Yun ang number one tanong din. Anong plano mo sa atin? Kasi feeling ko, hindi naman siguro masama or masama din, tapos di ko lang naiisip. Na magtanong? Na magtanong. Hindi masama. Relasyon mo yun, partner mo yun eh. So, hindi kasi ang gusto ko itanong, hanggang kailan ka tutulong sa pamilya mo? Pwede rin. Hanggang kailan? Tama bang tanong yun? Hindi, kumbaga parang hanggang kailan aasa yung pamilya mo sa'yo? Hanggang kailan ka aalalay sa mga kapatid mo? At nakita mo naman, may pamilya na yung mga ang pamilya niya, di ba yung kapatid niya? May anak na, di ba? May mga anak na. Bakit hindi gumawa ng paraan yung lalaki? Yung kapatid niya, na magtrabaho, magbanat ng buto. Ano man, ikaw ba, nabanggit ba na maganda yung trabaho ng lalaki? Oo, stable jobs naman daw, pareho Pero sila. hindi sapat yun para sa itulong mo lahat doon sa pamilya, lalo na sa kapatid mo, na alam mo may pamilya. Di ba dapat marunong siyang kumayod. Dapat magbanat ng buto. Sila, hindi lang yung jowa mo. Hindi masamang tumulong. Ito huwag niyo i-quote dito. Hindi masamang tumulong sa pamilya lalo't kadugo mo. Pero kung araw-araw, kumbaga ikaw na yung nagiging way nila para makaluwag-luwag sa buhay, tapos ikaw yung nahihirapan. Ikaw nahihirapan, ikaw nagtatrabaho eh. Hindi makatarungan yun, hindi magandang example yun. Sabi nga nila, maghinay-hinay daw tayo sa pagtulong sa pamilya natin kasi baka mamaya, ang naituturo na natin sa kanila ay maging tamad at maging dependent na lamang. Doon na papunta, pagiging tamad. Diba, hindi na sila kakayod for themselves, tapos didepende na lamang sa'yo. Oo, tapos naitsupwera tuloy yung girlfriend mo na maganda yung plano para sa inyong relasyon, para sa inyong dalawa.
Kaso may balak pa nga mangutang doon sa girlfriend mo. Di ba? Ang kapal ha? Di ba? Ano to? Ginawa mong ano? Utangan, yun nga. Loaning out. Loaning out. Na pwedeng, Hindi, pero mali yun. Mali talaga. Ako, naniniwala ako na, pwede ka naman magtanong. Tanungin mo na lang friendship. Tanungin mo na lang pangga, hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Yan. Sorry kasi ako may plano ako. Ganto yung datingan ng tanong. Sige, magandang ano. Halimbawa, nag-uusap kami, tapos sobrang fed up na ako doon sa jowa ko. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Ganun yung tono. Bakit? Bakit? Hindi, tatanong ko lang ha. Kasi napapansin ko parang lagi ka na lang ganyan. Bigay todo ka ng pera sa pamilya mo. Ikaw nga, wala kang ipon ng sarili mo. Ako nag-iipon ako para sa ating dalawa. Ako kasi ang Robin Hood ng pamilya. Talaga ba? Ako tagapagtanggol. Tagapagbigay ng pera. Para sa kanila. Hanggang kailan? Kasi, yung matres ko, may may timing to, may timeline, may deadline. Paano naman tayo para sa sarili natin? Para kailan tayo mag-iipon for ourselves? Naawa ko sa kapatid ko Batugan. Hindi ka naaawa sa sarili mo. Wala tayong ipon. Maganda trabaho ko, di ba? Hanggang kailan? Kagagastos at hindi ka magsisave? Hanggang kailan? Hindi ko pa masabi sa akin dahil ang tatas ng bills namin. Yung pampers ng brand yan. Wala ka sa buhay mo. O salong ihi. Diapers kasi. Okay. Hindi, nakikita ko kasi baka yun ang dahilan kung bakit hindi pa siya makapagdesisyon kung lalagay na ba siya sa maayos na pamilya o tahimik na pamilya, sa relasyon, bumukod na. May responsibilidad Pero hindi yun Hindi, kumbaga parang siguro nakasanayan. May ganun lalaki, may mga ganung magkakapatid na hanggang kaya nila, ibibigay nila. Pero hindi nakikita nila na, teka, nagiging kinukonsiti mo na. Binibaby mo yung mga kapatid mo. Oo. May mga asawa at anak na yan. Yun nga ang problema, partner. Ako, nakikita ko is, aayos, makakatulong ka, luluwag yung buhay ng mga kapatid mo at ng mga pamangkin mo. Pero ikaw, baka dumating sa point na habang sila okay na yung life dahil sa'yo, ikaw makalimutan mo na yung sarili mo. Posibleng mangyari yun. Nakalimutan mo nang gumawa ng pamilya for yourself. Or nakalimutan mo nang may girlfriend ka. Dahil nga sa pagtulong mo sa ibang tao. Kaya alam mo, hindi ko masisi itong lalaki kung bakit may mga pagkakataon na binibili niya yung wants niya hanggang sa magkautang-utang siya. Kasi tumutulong siya So parang yun na lang yung pinaka-outlet niya na bilhin ko naman to, deserve ko naman to Kaya ko to, mababayaran ko to. 'Di ba? Hindi hindi rin biglaan na bayad, pero unti-unti. Para sa akin naman, para sa sarili ko naman, para mamasaya ko yung sarili ko. Pero parang manhid siya, no? Diba? Hindi niya nararamdaman. 'Di ba? Ito nga, binibili niya yung needs niya. Hanggang sa kautang-utang siya. Hindi pa siya natatauhan doon. Teka lang, yung pera na iniipon ko at pinagtatrabuhan ko na pupunta sa mga kapatid kong batugan. At wala ako naiipon. Hindi pa man naiisip 'yon. Sana naiisip 'yon Naiisip mo 'yon. Pero ang bait ng girlfriend mo kasi siya mismo ang nakakita at nakakasaksi sa nangyayari sa inyo. 'Di ba? At napakabait talaga nitong girl na 'to. Alam mo, ang tanong niya ay dapat bang ituloy o yung kanilang relasyon? Nasa sa yung decision 'yan. Ako no. Sorry na ha. Bilang babae, you deserve somebody na mag-aalaga sa'yo. Tama. 'Di ba? So, ang meaning to say, cut niya na yung relasyon. Oo. Habang maaga pa. Sorry na ha if I sound selfish. Pero kasi, minsan you have to be selfish. Kasi, hindi makikita ng ibang tao yung pagkukulang nila sa'yo hanggat hindi mo pinapoint out hanggat hindi mo sila iniiwan. Diba? Kailangan piliin mo yung sarili mo. Sabihin mo sa kanya na hindi ito yung gusto kong buhay. Gusto ko ng partner na aalagaan ako, na magsisimula magtutulungan. Na alam mo yon, bubuo ng pamilya, ng dalawa kami, hindi yung ako lang yung mag-iipon. Actually, nakakatakot yung ganyan Di ba siya may ipon na? Oo. Kapag, what if naging sila? Naging magkaroon ng pamilya, maging magkaasawa. Nako, baka pati talagang kakapalan na ng mukha niya na mangungutang na sa iyo mga kapatid niyan. Baka mamaya pa, doon sa bahay ninyo, doon na tumira yan. Yan. Doon na pasimula Baka ikaw ang
bumuhat sa pamilya ninyo if ever na magkakaroon kayo ng pamilya. Kasi itong lalaki, all out lang doon sa pamilya niya. Walang balls yung lalaki. Diba? Para sabihin sa pamilya niya na, teka lang, alam mo, may deadline naman talaga eh. True. Excuse yung sabihin mo na, teka, unahin ko muna yung ano ko yung relasyon ko sa aking girlfriend. May kanya-kanya na tayong buhay. True. O sana yung naitulong ko, sapat na yun. Sobrang tagal na siguro. Ilang hindi natin alam kung ilang years na tumutulong to. Sabihin mo, pag napagtapos natin si panganay na pamangkin, hanggang dyan na lang yung tulong ko, ha? Pero hindi na dapat humantong dun, partner eh. Anak, kung pwede lang magmure eh. Hoy! Lalaki, may kapatid ka na, batugan? Ang lakas-lakas na loob mag-anak. Diba? Hindi naman kayang palang panindigan. Ano yun? Ako yun na nga yung pinakamaganda doon. Kasi kung gusto mong tumulong, minsan kasi hindi mo matatanggal sa tao na tumulong eh. So may deadline. Oo. Hanggang dito na lang yung pagtulong ko, mga 2 to 3 years na lang. Pagtapos ng anak? Oo. Kinder pa lang. Nakapatay tayo dyan. O yun nga eh. Baby pa lang. Baby pa lang. Hindi. Diba? Hanggang dito lang. Dapat din bigyan mo sila ng ultimatum. At mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka dun sa bubuin mong pamilya. Since may girlfriend ka, feeling ko naman gusto mo rin magkaroon ng pamilya in the long run. No, hindi yung tipong nasa-stress yung yung girlfriend mo, bakit siya lang yung nag-iipon. Ibig sabihin lang niyan, magkahiwalay kayo ng page na you don't belong in the same page. May mga ganyan alam mo, nayayamot talaga ako talaga. Nayayamot talaga ako pag may mga kapatid na ganyan. Magbasa na lang tayo ng comment. Aasa mo doon sa kapatid na alam mo siya bubuhay. Alam mo, hindi habang buhay tutulungan ka ng kapatid mo. Tumayo ka sa sarili mong paa. Totoo. Kung pwede lang talaga magmura. Basahin mo natin ang partner. Sabi dito ni Grace, kailangan magdesisyon ka na kung talagang hindi mo nakakayanin ng ugali ng pamilya niya hanggat maaga pa. Nakita mo lang ang pamumuhay nila, kaya nasa sayo na yan kung gusto mong ituloy pa ang relasyon ninyong dalawa. Ayan sabi naman dito, sino pa yan, partner? Ito, sabi ni Grace. Ay, nabasa ko na yan eh. Sabi nga ni Grace, sinabi mo. Sabi naman ni Laharel Ore. Ayan. Hayaan mo na muna siya. Laylo ka muna kasi sa ganyang oras na magkasama kayo, makakaaway mo buong ang kanya. Ayan. Hindi kayang pag-oras na magsama kayo, dapat lumayo kayo. Mga 4 na bundok ang pagitan, 5 probinsya ang layo para iwas gulo. Ganun. Grabe naman! Magpakalayo kayo kung talagang mahal yung isa't isa at kung papayag yung lalaki. Diba? Sabi nito ni Darwin Russell, bigyan mo na yung partner mo ng ultimatum about sa future ninyong dalawa. Dahil kung mananatili siya na palagi siya ang inaasahan ng pamilya niya, magkakaproblema kayo in the near future. Lalo na sa kapatid niya. Dapat kasi hindi umaasa yung partner mo, hindi inaasa ng pamilya sa partner mo lahat. Gumawa na lang sila ng paraan. Ito. May naka-experience partner. Sabi ni Villasenor Sara. Sabi niya, based po sa akin na naranasan ko, sa una kong in-laws, may hirap po ng sitwasyon. Sobrang hirap. Ganyan kahit minsan, mahal mo yung guy, ikaw lang din yung may hirapan. Kaya if kaya mo iwan or tumakas, labas na muna. Malalaman mo din if magbago si guy, then mag-usap kayo. Puro den ha? Sige. Usap kayo. Pag okay na kayo. Yun lang naman yun eh. Di ba? Puro den ha? Sige, den. Ito naman partner to. Ito yan. Sino pa? Sabi ni Arlene na Mulataw, kausapin niyo na lang po yung boyfriend niyo na bumukod kayo ng tirahan pag nagsama na kayong dalawa. Explain mo yung side mo. If di siya pabor sa gusto mo, then iwan mo na. Ito last Kati Baby. Diba? Sabi niya, siguro mas mainam na kausapin mo yung partner mo na hindi sasama hindi sasama ang loob mo o loob niya at hindi masisira ang relasyon nyo. Ito, iba yung advice ko ngayon, partner eh. Sige. Ang advice ko, kasi ang pinaka-ugat kung bakit nagkakaroon ng gulo ng dalawang to, dahil doon sa pamilya, di ba? Dahil may problema yung lalaki. Ito, ang advice ko doon sa lalaki, bitawan mo na yung obligasyon mo doon sa mga kapatid mo. Agad-agad? Hindi, totoo yun. Alam mo, nasanay na eh. Alam mo, partner, yan ang hirap sa mga tao eh. Lalo na pag sa pamilya natin, alam mo na ikaw yung provider ng pamilya. Breadwinner. Lahat iaasa sa'yo.
Pero alam mo naman may kompleto at malakas naman yung kapatid mo, may pamilya pa nga eh, 'di ba? Hindi nila ma-experience yung hirap na pinagdaraanan mo bilang nagtatrabaho. Iparanas mo sa kanila yung hirap kasi hindi ganun kadali magbigay ng pera. Well, hindi sa pagiging hindi mo pinagkakait yung pera mo sa pamilya mo. Hindi ka nagdadamot. Tinuturuan mo lang sila na tumayo sa kanilang sariling True. Matuto silang kumayod, matuto silang tumayo dahil para sa pamilya nila. Ikaw kapatid ka eh. 'Di ba? Kaya nga tayo pag lumaki tayo may kanya-kanyang buhay na eh. True. 'Di ba? Ito na yung time para ikat mo na yung obligasyon mo sa kanila. Hindi masama 'yon, partner, hindi masama 'yon. Nandiyan ka para umalalay sa kanila. Pero yung sinasabi, iba yung alalay sa tulong eh. True. Na talagang kumbaga halos lahat ng needs nila kailangan mong ibigay. Oo. Tapos parang asama-sama mo kapag hindi mo na ibigay yun. Yan ang hirap doon. Oo. Kaya ang number one para makita mo yung future mo doon sa girlfriend mo is i-cut mo muna yung relasyon mo sa mga kapatid mo. True. Yun lang na nakikita ko para lahat mo wala lang problema sa kanila eh. Ang naging lang dun sa obligasyon. Ako, tatanungin ko lang, kung ako yung nandyan sa posisyon niya, partner, tatanungin ko lang, kaya mo bang i-give up yung obligasyon mo sa pamilya mo? Ayan. Yun lang. Kapag sinagot niya, hindi. Sa ngayon, hindi pa. Pag sinabi niyang sa ngayon, hindi pa, mag-isip-isip ka. Kasi kapag sinabi niyang sa ngayon hindi pa, hanggang kailan? Ayun, 'Di ba? Wala naman. Pag sinabi mo kasing sa ngayon, hindi pa, walang kasiguraduhan yan, partner. Hanggang kailan? Next year. At hindi natin masasabi ang buhay. True. Kung hanggang kailan tayo mananatili sa lupa. True. Mamaya kung ilang taon na yan, tas nauna ka pa sa kanya. Andun ka na sa taas. Diba? Kinuha ni Lord, wag naman sana. Hindi pero naman, isipin mo rin yun. Dapat advance ka mag-isip. True. Tapusin mo na cut off the ties and obligation. Yes. You know, so hard but it feels like heaven. Hoy! Heaven! Hindi, kapag nakaano ka na eh, yung nakaluwag-luwag ka na, ganun yun eh. Diba? Ako yun lang, tanungin mo lang siya. Tapos kapag pag sinabi niyang hindi pa or hindi, alam mo na kung saan ka lulugar. At para naman kay girl, ito yan, hindi masamang magmahal, no? Nakita ko naman yung gusto mo mangyari sa relasyon. Well, it doesn't matter kung mag-ikat mo na yan. The most important is yourself. Be natural. Be honest. Hindi, mali. Ikaw ang magbibigay ng idea sa jowa. Mag-usap kayo, iparamdam mo sa kanya, ano tawag doon? Ano mo sa kanya? Paintindi mo sa kanya. Tama ka, Dumare. Na, teka lang ha, meron tayong relasyon. At may plano na ako for the future. Ayoko lang na ako lang ang gumagawa nito. Parang, di ba kaya nga tayo magjowa is kailangan nating magtulungan. True. Ganun lang naman po yun. Yan. Yun ang pinaka-importante, nagtutulungan sa magkarelasyon. True. Ang family nandyan yan. True. Hindi mo naman hindi naman kayo tatakas eh. Andyan pa rin kayo para umalalay sa kanila. True. Not financially, but full support. Yes. Dami naman pwedeng itulong na iba. Diba? Marami. Pagbigay ng pagkain. Pagkain. O kung anong meron moral support. Lahat yun, moral support. Pwede lahat. Pero when it comes to financial, medyo pwede kang mag-halt ng konti. Diba? Ay nako, Pangga, 8:48 na po ng umaga. Mag-move on ka na. Tigilan mo na. Bigay na bigay ka eh. Naasar ako partner sa mga taong tamad. Yun lang naman yun eh. Kasi si Jim po talaga never siya naging tamad sa buong buhay niya. Lahat po ng trabaho pinasok niya. Dito na ako tumitira sa opisina. Pero hindi, ano lang yan, sa lahat po ng mga nakikinig partner at mga nanonood sa ating Facebook Live sa Energy FM, sana po matauhan kayo mga ganyan. Hindi masamang tumulong. True. Pero isipin nyo rin po yung sariling kaligayahan ninyo. Yung plano nyo sa buhay ninyo. With your, jowa. Girlfriend. Ganyan. Dapat may plano ka rin for your future. Yes. Tumatanda kayo ha. Hindi kayo bumabata. True. Mag-isip-isip kayo. True. At dahil dyan, susunod na po si Kapitana Sisa! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.